Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is July 1st, 2026 at okay ba ang ating audio? Ayan, so nag-video na lang muna tayo mga ka-clear dahil baka hindi ko kayanin mamaya ang ating live stream. So, nag-iiwan na lang ako ng ating mapag-uusapan. Well, anyway, marami pa rin naman topic, marami pa rin namang issue, pero siguro punta naman tayo sa medyo kakaiba, ha? Kasi dito, alam mo naman, mga ka-clear, ayaw man natin itong mapag-usapan. Pero kasi parang madalas na siyang madinig at madalas na siyang tuksuhin dito. Pero di ko alam kung umalma ba siya, nag-deny ba siya or what, di ba? So anyway, hindi naman issue yun. Kung totoo naman siyang ganon or hindi siya totoo, doesn't matter. Basta kung ikaw ay public servant, dapat ang unahin mo trabaho mo, hindi ang sarili mo. But anyway, tingnan natin mga ka-clear ha. Pag-usapan na lang natin ito kasi medyo nakapukaw ng ating pansin, ha? Tingnan natin. Okay? So ito ang sabi niya mga ka-clear ha. Share ko lang. Yan, ha? Sabi dito, itong si Senator Alan Cayetano. For people to sacrifice their time, umabsent, magutom to be here. Siguro maliit na bagay na dumating tayo at makiisa. Yun na nga mga ka-clear, minsan isipin mo, di ba? Yung mga tao dyan, sumalang, tiniis ang ulan. Iba, yung iba mga walang payong, iba nakakapote, yung iba may payo. Pero iba, di ba dyan natulog? Talaga nagsakripisyo. May portalet, dyan na, kumbaga nagagamit ng restroom, 'di ba? Wala nang uwian. Napaka-inconveniente, mga ka-clear, ng kalagayan, 'di ba? Napaka-inconveniente, napaka-inconvenient sa kanila na siyempre, 'di ba, pag ikaw nasa labas, wala ka sa bahay mo, tapos nauulanan ka, tapos diyan ka matutulog sa labas, sa kalye, sa kalsada. Siyempre, hindi komportable yun. Diba? At yung mga inilalaban nila, yung pinaglalaban nila ng mga tao, ayun, doon siguro sa aircon, na kwarto, konbinyente, di ba? So, yun lang yung pagkakaiba doon, mga ka-clear. Kaya, ito ang sabi ni Senator Cayetano, for people to sacrifice their time, umabsent, magutom to be here, siguro maliit na bagay na dumating tayo at makiisa. Okay? Pasensya na po yung mga natatraffic. But protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. So dito mga ka-clear, dito sa statement niya na to, pansinin nyo, di ba? Wala siyang pakialam kung mayroong mga taong naabala. Mga taong hindi naman parte. Hindi sila parte sa pinaglalaban na nagpo-protesta. Kasi ano ba yung lumalabas na numero 1 pinaglalaban dyan? Di ba yung concern dyan ay kay Senator Marcoleta? Di nila gusto kung madidimanda, masasampa ng kaso, makukulong, or binanggit nila yon. At sinasabi nila na dahil wala na kung makukulong man Senator Marcoleta, ay baka tumigil ang pag-iimbestiga sa mga anomalya. Tandaan natin mga ka-clear, 2025, nag-start magpa-imbestiga ang Pangulo tungkol sa flood control projects na maanumalya. Di ba? So, kailan ba siya nahalal bilang senador? 2022. Sino ba nagpaumpisa ng pagpapa-imbestiga? Sino ba yung hindi na nakatiis dahil nakita niya yung mga mali? Nakita niya ibang abuso? Sino ang nagsabi ng mahiya naman kayo? And after a month, bumuo ng ad hoc committee. Nagkaroon ng website para doon kayo magsumbong ng mga anomalya sa mga infrastruktura, especially flood control projects. Hindi naman si Senator Marcoleta, di ba? Si PBBM, si Pangulong Marcos Jr. yun. So, kung inilalaban din dito ni Senator Alan Cayetano ay patungkol sa hindi dapat makasuhan si Senator Marcoleta dahil ito daw ay di umano imbentong kaso,
So, dahil sa may ililigtas kayo na tao mula sa isang kaso, okay lang na ma-traffic, hindi makarating sa destinasyon, yung ibang kababayan natin, at sasabihin mo yun ay pagsasakripisyo para magising? Di ba? Para magising tayo sa nangyayari. Mga clear. Actually, Senator Alan, gising na kami sa ginawa mo sa Senado. Gising na rin kami kung paano mo nasimulan yung gulo sa Senado. Gising na rin kami kung paano nakatakas si Senator Bato habang nasa protective custody ng Senado under your leadership. Gising na kami doon. Kaya, hindi natin dapat kalimutan yan. Kasi, sa tingin ko, ang ginagawa ni Senator Cayetano, tinatakpan niya yung ibang issue na siya yung sangkot. Tapos magtuturo ng iba. Kaya tama si Senator Lacson gaslighting. Ito si Senator Cayetano. Laging wala siyang kasalanan. Di ba? Hindi pa nga natin natanong mga klik, kaya siguro baka moot and academic na. Itong kay Aplaska. Kasi ito ay nasuspend. So di ko alam kung ano ang posisyon niya ngayon. Kung kinuha pa siya ni Senator Alan, siguro dapat mag-report siya. No, hindi ko alam yung latest mga regarding that. Kung nag-report ba siya kay Ombudsman, patungkol dun sa preventive suspension na ipinataw kay General Aplaska. Bigyan niyo ako ng update mga clear, if ever. At i-check ko rin yung pinaka-latest. So, dito mga clear, di ba, wala siyang pakialam kung may nagdusa kahapon. Samantalang mga clear ito, ang Pangulo kahapon, meron siyang dalawang events supposed to be nung umaga. Pero nakita niya yung epekto sa mga kababayan natin. Kung ano yung dulot nung paghambalang ng ibang mga sasakyan doon sa may EDSA na hindi talaga nakaraan halos ang mga sasakyan, naipit. So yun ang pinatutukan ng Pangulo. Yun ang pinatutukan ng Pangulo, tinignan ano ang kondisyon ng mga commuter, ng mga kababayan natin na naipit dyan. So nag-utos agad ng Pangulo na ayusin. Pero ang dami dumagsa. At ang balita nga natin, itong si NCRPO director, miyembro ng INC. So, di natin alam kung may effect ba yon dahil medyo maraming pumuna sa kanyang naging trabaho. Okay? Pero ako, ayoko manghusga mga kaklir kasi wala akong personal na knowledge. Kung nasadya ba, naging mabagal ba, naging mabilis ba. Although, sabi nga natin, tayo nakikinig naman sa mga nakikita ng iba nating kababayan. So, we just hope na hindi naman apektado yung kanyang trabaho dahil sa pagiging miyembro niya ng INC. Okay? So, may konting kaguluhan kahapon, may nagkaroon ng injury sa ibang mga pulis. So, okay lang kay Senator Cayetano yung ganun eksena para lang maipaglaban ang interest, personal interest talaga to actually, ni Senator Marcoleta. This is not a national concern actually. This is not a national issue. Pero ang dami na apektuhan doon sa daanan sa EDSA. At wala siyang pakialam, okay lang, according to Senator Alan Cayetano. So tingin ko, yung speech ni Senator Amy Marcos na walang pakialam, manhid, tingin ko mas nag-describe
sa kanila. Sila yung mga manhid dahil walang naging pakialam sa mga taong naapektuhan nung protesta kahapon. Diba? So, kung makikita nyo mga si Senator Alan Cayetano, siguro at iba pang mga rabid DDS, isa lang yung tingin ko tinutumbok nila eh. Diba? Maliban sa masagip ang Vice Presidente sa isang impeachment complaint or articles of impeachment sa impeachment trial, ay gusto nila agad na mawala si Pangulong Marcos Jr. sa posisyon. Bakit? Kasi kapag nandyan si VP Sara, lahat ng reklamo, lahat ng kaso nila, lahat na nabunyag sa kanila, mabubura yan. Pwedeng mabura. Kasi nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, yung mga ganitong klase mga negosyo, hindi naman nabubulgar. Diba? Yung negosyo ni Mike Defensor sa KTV, saka sa Blue Hotel, di naman to napapansin. At base nga sa floor plan, mukhang tago at may mga sekretong daanan. Para from KTV, diretso dun sa hotel. So, ganito bang mga klase ng mga tao? Kasi nandiyan din si Mike Defensor. Diba? Yung ibang mga DDS nandiyan dyan. Nandiyan yan si Senator Amy Marcos. Nandiyan si Senator Cayetano. Lahat ang kumakalaban sa administrasyon mukhang sumasabay sa rally ng INC. At tinanggap naman sila. Kasi kahit si Senator Amy Marcos, kahit na ad hominem, actually libelo sa mga sinasabi, nahayaang magsalita. Diba? Pero ito, diba? Kitang-kita mo ang intensyon. Wala siyang pakialam kung may maapektuhan. Parang dating, magsakripisyo kayo para sa katotohanan. Laging ganon. Diba? Ganyan din yung ginawa niya sa House of Representatives nung ayaw niyang umalis sa kanyang posisyon. Okay, now, bakit ito na-take up? Kasi mga ka-clear, ito naman talaga yung topic natin. Ayan na. Ayan, mga ka-clear. Ha? So, tingnan natin kung ano yung sinabi niya. Para meron naman tayong konteksto. So, ang sabi ni Kuya Montulfo, yan, ha? Kasi sabi ko nga, paano mag-isip, nagsakripisyo yung mga tao, pero okay lang, magsakripisyo kayo kasi meron tayong nilalaban. Pero, tandaan natin, ang nilalaban naman talaga nila dito, yung interest ni Senator Marcoleta. Kasi when we are talking about transparency and accountability, matagal nang ginagawa ng Pangulo yan. Kaya nga nagpapaimbestiga, di ba? Kasi, ang advokasya niya, ang polisiya niya, paigtingin ang transparency and accountability. May mga portal na nga tayo ngayon, may mga e-gov na tayo ngayon para makita niyo yung mga bidding, mga procurement. Madali na mabuksan yan, mga portal na yan. At yan ay dahil sa utos ni Pangulong Marcos Jr. So, kung ang dating kay Senator Alan Cayetano, ang pagsasakripisyo para kay Senator Marcoleta ng mga tao dyan, plus yung mga naapektuhan sa trapiko, parang masaya pa siya na may naapektuhan. At hindi talaga nila tinignan. Diba? Ito talaga yung walang pakialam. Senator Amy, parang sa inyo yung description nyo na walang pakialam, manhid, parang sa inyo yung bagay Kasi di kayo naalintana doon sa mga taong naapektuhan ng traffic. Diba? So, ano sabi ni Kuya Montulfo dito kay Senator Alan Cayetano? Yan. Iba din mag-isip itong si Senator Alan Cayetano, Petra, ito pa pala. Iba din mag-isip itong si Senator Alan Petra Cayetano. Talagang bading ang pag-iisip. Okay, mga alam ko may video pa to. Wait lang po Alam ko yan din ang description niya Okay? Teka lang po. Alam ko yan din ang description niya talaga kay Senator Alan Cayetano. Hindi ko alam kung sumasagot ba si Senator Alan Cayetano kay Kuya Montulfo about this, Hindi ko ito may 1 month pa ako sa inyo May 1 month pay. Pakinggan natin to Hindi ko alam kung sumagot na to si Senator Alan Cayetano. Ang dami-dami niyang
sinasagot kung sino-sino ang kanya mga sinisiraan. So, sinagot niya ba si si Kuya Montulfo? Comment lang mga Claire kasi hindi ko nadinig kung meron siya nabanggit. Kung lumaban ba siya. Ito. Hindi ako narinig. Si Corina Sanchez was able to interview si Senate President Alan Cayetano at sinabi ni Alan Cayetano that the impeachment will be forthcoming, will be agad-agad. Maniniwala ba kayo sa sinabi? Hindi ako naniniwala kay... Wala kang tiwala kay Alan Cayetano. Mahina talaga mahina. Madrama nga. Ano? Madrama si Bading. Diba? Noon niya pa sinasabing Bading, si Senator Alan Cayetano. Diba? Hindi, umalma ba siya? Gusto ko lang kasi ang dami nang sinabi ni Kuya Montulfo eh. Ha? Madrama. Malalibel tayo nito. Nagulat na yung mga sila Atty. Edwin Del Sierda. Hindi, buti na lang na mayroong intro na all the Pero kahapon humanga ako sa kanya. Di ba sabi ko pa nga kahit na Bading yan, pero... Di ba? Ilang beses niya sinabing Bading, pati dito sa ngayong bagong comment niya to. Kasi itong statement na to ay tungkol sa INC rally. Di ba? So walang kagatul-gatul na sinasabi ni Kuya Montulfo na Bading. Pakalalaki yan para i-defend yung integrity ng Senate. ngayon, Bading pa rin siya. Diba? So, anong alam ni Kuya Montulfo para paulit-ulit niyang sabihin, Bading? Pati pag-iisip. Senator Alan, Petra nga tawag niya eh. Bading. Well, sinare ko lang to sa inyo mga kaklira para siguro wala namang mali kung Bading. Diba? Wala namang mali. Baka naman admitted na kaya hindi siya sumasagot. Sumagot ba siya? Yes, gusto ko lang malaman. Pero wala namang mali kung Bading. Diba? Kaya siguro iba yung magiging isip natin kung i-admit niya na Bading siya. Diba? Mas maganda kung i-admit na niya parang si Rostum Padilla. Diba? Napilitan na, heartthrob mga ka-clear si Rostum. Pero, chismis din yun noon ha? Diba? Natatandaan niyo ba yun? At the time na siya ay involved kay Carmina Villarreal. Chismis na yun. Pero, naniniwala, heartthrob. Heartthrob siya. Kung nakita niyo ang itsura, nakita niyo na ba itsura dati ni Rostum Padilla? Pakinggan na natin. Wait lang. Nung hindi pa siya naglaladlad. Okay, ito. Okay, yung handsome nakalagay. Wait lang. Ayan mga kaklit. Kita niyo ba? Wait, pakita ko ha. Heart shop 2. Sino ba mag-iisip niya, no? Diba? Feeling ko nga, kung naging totoong lalaki to, mas gwapo siya iba naman ang appeal ni Robin Padilla, mga. Iba yan, diba? Pero iba rin yung appeal ni Rostum, diba? Chismis lang to noon. Chismis lang to noon. Pero, binibiro na si Carmina. Binibiro na siya ng mga co-stars niya doon sa palibhasa, lalaki. Diba? Nanyos yan eh. Okay, so yung chismis lang yun. Kaya nga ito si Kuya Montulfo, kakachismis, hindi natin alam kung totoo. Kung totoo, di mas okay na maging honest ka. Diba? Dapat honest. Yun lang. Diba? Well, anyway, mga clear lang tinapi ko ngayon. So, try natin mag-live stream sa mga susunod na araw. Okay, thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. So, again, mga clear, Bading o hindi Bading, it doesn't matter. As long na you are doing your job for the country and not for your own personal gain. Not for your own personal gain. Thank you so much. Bye-bye!